Magandang araw sa lahat ng mga kapisuay pa at ka-hotspot natin dyan. So welcome sa panibagong video natin. I-discuss naman natin is about Microtech Bandwidth Management. Okay, so magkakaroon lang tayo ng simple discussion about kung anong functions or paano gawin yung simple Q, Q3, Mangle, PCQ, fast track sa Microtech router. Okay? So bagong lahat, isang malupit na babala. Ang inyo pong lingkod ay hindi isang Microtech expert or Microtech certified professional. Nasa inyo na po kung maniniwala po kayo sa akin or hindi. Lahat po ng sasabihin ko sa video na to is based on my personal knowledge lang. At saka experience na din. So if kung willing nyo pa rin po kayong pagpatuloy yung video, so tara, proceed tayo. So ano nga ba yung objective ng tutorial na to? Pag papanoorin nyo hanggang matapos sa dulo yung video na to, sigurado kahit papano, malalaman nyo yung basics at saka yung fundamentals ng Microtech Bandwidth Management. And then, sigurado makakapag-enforce kayo ng simple yet effective bandwidth management sa inyong mga router. Bago ang lahat, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung magiging scenario kung wala kang bandwidth management sa network mo. As of now, hindi ako gumagamit ng Microtech. Nakarekta lahat ng connection ko dito sa modem ko, which is Black Mamba modem with Smart Corpus SIM. And then yung misis ko naman na mahilig mag-Netflix, ayan, nagre-Netflix siya dyan. Nakadirect pa rin dito sa modem na to. Speaking of Netflix, shoutout nga po pala sa pogi at mabait na admin na Facebook group na to. Isa siyang buy and sell group related to modems. Sir, shoutout sa'yo. So hindi ko kasi mabasa yung pangalan niya kasi ayun, ito siya si Sir. Sa kanya po ako nakahiram ng Netflix account para matuloy-tuloy ko yung aking tutorial ngayon. At hindi ako ginugulo ng misis ko kasi may libangan na siya. Try nating mag-speed test. Yun, so ang speed po ng internet ko is, ayan, 39. Sa Black Mamba modem. Then yung upload naman is mga nasa 19. Okay. Yun. So, ganyan po yung speed natin. So, ngayon, malalaman natin yung effect ng walang bandwidth management sa simpleng pagpiping lang. Yan, for example. Yan, nagping ako. Okay? So, ganyan yung ping niya. As of now, wala masyadong naka-open. Yan lang. Tsaka Facebook. Tsaka yung Netflix. So, ganyan yung binibigay niyang ping. Tapos, ang speed naman ng internet ko is 39, 40. Yan. Ayan. So, kita nyo, nagre-request timeout na siya. Netflix pa nga lang yan. So, kapag naglaro ka ng game, pag nagre-request timeout yung network mo, nag-spike ang ping nun, malamang. Or nag-lag bigla. Okay, so, ang gagawin natin, mag-try natin mag-download. Isang download lang. Yan. Tingnan nyo lang guys yung ping kung ano mangyayari. So, consistent, 2-digit lang siya. Mayroong Netflix at Facebook. Try naman natin kung mayroong download. Yan, so nagda-download na tayo. Tingnan natin kung ano mangyayari. So, ayun, nag-spike siya bigla. 400 plus something, ayun. So, unti-unti na siyang tumataas-taas. Minsan, nagti-3-digit na yung ping natin. Isang download pa nga lang yan. Paano na lang kung maraming gumagamit ng internet mo, maraming nag-YouTube, nag-Facebook, yan. So, yun yung purpose ng bandwidth management. Paano natin ma-manage equally at sufficiently yung bandwidth ng ating internet? Start na tayo sa ating bandwidth management. Okay, so meron lang tayong mga steps na gagawin. So, number 1, kailangan natin makuha yung total bandwidth ng ating internet. Kunin muna natin yung speed ng ating internet na direct dito sa ating modem. Kung ilan talaga yung total na binibigay niya. Mas maganda, patayin nyo muna lahat ng device na gumagamit ng internet from your device bago ka mag-speed test. So in my case, hindi ko napapatayin kasi may magagalit dito. Pagpatayin yung kanyang Netflix.
Okay, so kanina nag-speed test na ako. So ganyan nga yung speed na nakuha ko direct sa my modem. So ulitin lang natin. I advise guys na gawin nyo to at least 5 times yung speed test. Tapos kunin nyo lang yung average doon. Okay? Or kung sim-based yung internet mo, mas maganda mag-observe ka muna mga 1 to 2 days. Kasi minsan may mga oras yan na bigla na lang yan bumababa. Yun yung problema sa sim-based na internet. Hindi siya stable. Especially sa mga congested na lugar, bigla na lang yan siyang humihina. Bigla na lang siyang bumababa. Okay, so importante yun. Dapat makuha mo yung pinakamababang nakukuha mo. Tapos yung pinakamataas naman. So ayan. So consistent naman yung akin. 39 or 40 Mbps pa rin. Kapag nakuha mo na yung average mo, it doesn't mean na yun na yung lalagay mo as total bandwidth. So hindi mo yan siya dapat sagarin. So, kung may 40 Mbps kang nakukuha, sabihin mo 35 lang yung total bandwidth mo. Mga ganyan. Dapat mayroon kang allowance, kumbaga. Out of 40, so 35 lang. Yan. So, before kayo mag-bandwidth management, napaka-importanting i-consider muna yung ISP natin. I highly suggest na at least 10 Mbps yung connection natin para okay yung all traffic. Okay? Maganda yung quality ng browsing, streaming, at syempre yung gaming. Kasi kung bababa tayo sa 10 Mbps, medyo may sacrifice na tayo na traffic types. Okay? For example, na 5 Mbps lang yung connection mo. Tapos, nagpapa-hotspot ka, tapos may piso wifi, ay piso net pa. Kung priority mo yung gaming, masasacrifice mo yung browsing at streaming. Yes, mag-play siya. YouTube, Facebook, makapag-browse ka. Ang problema, low quality. Nasa mga 140 na lang yung 144 na lang yung quality sa YouTube. Sa Facebook naman, medyo loading na yung mga pictures sa timeline ng clients. So, ganun yun. Gagamitin na natin yung ating Microtech. Ikabit lang natin yung ating laptop na ginagamit. At saka yung ating ISP. Ikabit na natin dito sa port 1. Yan. And then, disable na natin yung ating Wi-Fi. Yan. Okay. So, ngayon, connected na tayo sa Microtech natin. Before ka pala gumawa ng bandwidth management, guys, dapat lahat ng pumapasok at lumalabas na traffic sa network mo is dadaan kay Microtech. Okay? Hindi pwede yung katulad nito ngayon sa block modem ko, yung asawa ko is dyan siya nakakonect while nagne-Netflix. Tapos Microtech naman ako. Assuming na ganyan nga yung scenario. So, hindi siya maganda. Dapat lahat dito nakakonect. Dapat si modem natin, isang connection lang papunta dito sa Microtech. Then, dapat yung Wi-Fi niya naka-disable. And then, yung ibang ports is dapat walang ibang connection bukod dito sa kay Microtech. Then, yung lahat ng connection either papunta sa PisoNet mo, yung personal Wi-Fi nyo, pang Piso or pang Bindo, dito lahat connected sa kanya. Para talagang masukat natin kung ano yung mga kailangan i-limit at i-prioritize. Useless po yung bandwidth management nyo kung sa modem nyo mayroong ibang connection na nakakapasok. Ngayon, buksan na natin yung ating Winbox since connected na tayo sa Microtech natin. Ayan. Bago pa lang lahat guys, dapat itong Microtech nyo is hindi naka-default configuration meron na tayong tutorial nun. So, balikan nyo po muna kung hindi pa naka-default pa kayo. Gawin nyo po muna yun bago kayo dito. Mas maganda kasi yung hindi naka-default para walang conflict mamaya dito sa firewall at saka sa Mangle. Since mayroon na tayong total bandwidth, yan, sa akin is 35 Mbps. Gagawa na tayo ng Mangle. Paano ba i-pronounce yan? Okay, so before natin yan magawa, kailangan mo nating ma-identify yung mga connection or traffic or ports. Punta lang kayo sa IP. And then, firewall. Yan. Lakihan natin. And then, punta lang kayo dito sa connection.
So, ito yung mga connection na na-identify ni Microtech na ginagamit ko. Yan. So, ito yung mga IP nila. Ang importante dito guys na tingnan mo lang is yung ports at saka yung protocol. Pinaka-common dito is itong 443 na ports. Usually, lahat ng browsing, like kung nagpi-Facebook ka, kung ano-ano pang ginagawa mo, ito lang talaga yung ports na ginagamit, 443. Even though kahit nanonood ka ng YouTube, try natin manood ng YouTube guys. Kung anong lalabas dyan na ports. Okay, so example, manood tayo nito. So, ganyan yung connection na na-identify niya. So, ganun pa rin. Pinaka-majority is 443, 443, 443. Kunti lang yung hindi 443. Ito lang. 8291 lang. Ewan ko kung anong application yan. Or traffic source. And then sa protocol naman, mapapansin mo, dalawang klase lang din yan bukod dito sa ICMT. Mag-open ba tayo ng Facebook? Kung anong ibang lalabas dyan na ports. Ayan, so may bago tayong nakita which is UDP yung protocol and then yung ports is 53. Ang port 53 guys is isa lang ibig sabihin nun, DNS yun. Yun pa rin, 443 pa rin, mostly. So meaning, may conclusion na tayo. Pag related sa browsing or streaming, 443 yung ports na usually ginagamit. And then yung protocol niya, tingnan nyo, pinakamarami rin yung TCP. So, pwede natin i-declare dito na browsing natin, ports is 443 and then protocol TCP. Okay, i-declare pa pala natin tong DNS. So, si DNS naman natin, ginagamit naman yung ports is 53. Tapos, protocol is UDP. So, isa pang way nito guys is gamit tayo ng torch. Okay? So, maganda tong torch kapag naghahanap tayo ng ports ng games like ML. Gagawin nyo lang naman is kukunin nyo lang yung IP nyo. For example, cellphone nyo, gagamitin nyo. In my case, laptop, ito yung address ko. Tapos, punta lang kayo sa tools. And then, torch, ito. Yan. So, dito sa interface, since connected ako sa LAN, so LAN, and then yung source address ko dito, 192.168.50.10. And then, yan, check nyo lang tong address 6. So, itira nyo lang yan. And then, check nyo yung port at saka protocol. Same sa connection, lahat na packets na pumapasok sa device mo is ma-identify niya. Again, maganda tong si Torch guys sa pagkuha ng mga ports ng games. So, kunwari, maglaro ka sa mobile mo ng ML, tapos gamit ka ng Torch para makuha mo yung mga ports niya. Then, declare mo lang, palitan mo lang to kung ano yung IP ng mobile mo. Then, start mo lang. Yan. So, same. Yan o, lumalabas pa rin yung mga sa destination. Yan, lumalabas pa rin yung mga ports. So, kita nyo, laging 443 yung bida. Pabida-bida lagi itong 443. So, mayroong 80. Oo nga pala, sa browsing, minsan, ginagamit din yung 80. Yan. So, kapag it's TTPS, guys, yung nandito, meaning TCP yan. TCP protocol. May konting network lesson lang tayo about TCP and UDP. Ito yung two major transport protocol na ginagamit sa networking. Okay? Pag sinabi mong transport protocol, parang sila yung courier ng data from source to destination. Okay, anong pagkakaiba ng dalawang to? So, si TCP guys, connection-oriented siya. Meaning, hindi siya magbabato or magdadala ng data kapag hindi establish yung connection between source and destination. Kaya mostly ginagamit siya sa mga HTTPS connection kasi nga nangangailangan to ng established communication between source and destination. Like for example sa mga online store or online banking, so or even sa Facebook or kahit yung nagda-download ka, TCP yan, TCP protocol. And then si UDP naman, connectionless naman siya, type na protocol. Meaning, wala siyang pakialam kung mayroong mang established connection between source and destination.
Wala siyang pakialam dyan. Basta sa kanya, makapagbato siya ng data or makapag-deliver siya ng data. Ganun lang yung kinoconsider niya. Dahil doon, so naging advantage ni UDP compared sa TCP is since wala siyang masyadong kinoconsider, so mas mabilis siya compared sa TCP protocol. Mostly gumagamit ng UDP protocol is yung mga online games, video streaming, YouTube, Netflix. Magamit din sila ng mga UDP connections. Based on experience, yung mga mobile phones natin, kapag nag-play ka dyan ng YouTube, gamit yung app, YouTube app. So, UDP connection yan sila pumapasok. Gamit yung 443 pa rin na ports. Once na-identify natin yung ating traffic at saka connection packets, so pwede ka nang mag-declare dito kung ano yung mga imamanggil natin. So for example, sa browsing, lagay na lang natin dito lahat ng TCP. Kasi nga dito sa connection natin, mostly TCP lahat eh. Yan o, TCP. Itong UDP, YouTube to guys, YouTube. Yung lahat ng TCP protocol, declare natin siya as browsing. Tapos sa streaming naman, lagay naman natin dyan, 443 yung destination port niya, and then UDP naman yung protocol. Okay? So, itong TCP protocol, regardless kung anong ports yung papasukan o lalabasan, as long as TCP under siya sa TCP protocol, i-distinguish natin siya as browsing, kumbaga. Yan lang yung need nating imanggil. Kasi majority naman ng traffic, ganyan lang. Makita nyo naman yan sa connection. So, itong 53 na minsan lumalabas, yun nga, yung DNS, ito, may iba tayong gagawin dyan mamaya. So, dito sa manggil, ito lang yung imamanggil natin, tong dalawang to. Punta ka sa IP, and then firewall, and then manggil. Yan. So, si manggil, dito ka mag-mark packet at mag-mark connection. Bibigyan mo ng command si Microtech na, for example, lahat ng TCP, i-declare niya as browsing. Lahat naman ng UDP protocol na dumadaan sa 443, i-declare niya as streaming. So, parang yan yung purpose ni manggil. So, yan yung gagawin natin ngayon. So, add lang tayo, and then general, pre-routing. Unahin natin to si browsing. Yung protocol lang na i-declare natin is TCP. So, saan ba yun makikita? So, dito sa protocol. Yan. So, TCP, oh. Then, wala na. Wala nang ibang gagawin dyan. Lipat naman tayo sa action tab. Dito sa action, gagawin natin siyang mark connection. Okay? Then, dito, lagyan mo lang na mabilis mong matandaan. Parang identification niya. So, sabihin natin browsing.con, meaning connection. Okay, and then pass-through, i-check nyo lang. So, kung tatanong nyo kung ano yung pass-through, meaning kapag naka-check tong pass-through guys, meron pa siyang pupuntahan na ibang rule bukod dito. Okay, for example, after niya ma-identify na lahat ng TCP protocol, i-mark connection niya as browsing connection, hindi nagtatapos dyan yung daloy ng data na yan. Mayroon pa siyang ibang pupuntahan. So, yan yung purpose, kumbaga, nitong si pass-through na to. So, kung naka-check to siya, meaning may dadaluyan pa siyang ibang rule. Again, punta tayo sa general. So, chain niya, pre-routing, protocol, TCP, and then sa action, mark connection, then new connection mark, browsing.com, then dapat naka-check yung pass-through. Basta ang tatandaan nyo dito guys, kapag mark connection yung action, dapat naka-pass through dito. So, lagyan natin ng comment. Browsing connection. Yan. Para... Okay, so ayan na. So, makikita nyo yan guys, mayroon na yung packets na papasok dyan. Kasi nga, mayroon tayong ino-open na Facebook which is under TCP. Sunod na gagawin natin is i-mark packet naman natin siya. So, lahat bali ng browsing connection, i-mark natin lahat ng packets niya. So, para mangyari yun, pwede kang mag-add ulit. Or, pwede mo tong i-copy. Yan. So, kaso, may disadvantage lang tong copy. Minsan nakakalito. Pero, mas mabilis kung maramihan yung gagawin mo. Okay, pero para basic na basic tayo, so mag-add lang tayo. Ayan.
And then dito sa general, pre-routing, and then wala na tayong gagawin dito ulit sa protocol since naka-mark connection na tayo doon. Instead, pupunta na lang tayo dito sa connection mark, hanapin na lang natin yung ginawa natin kanina, which is yung browsing con. Yan. Then dito sa action, instead na mark connection, mark packet naman tayo ngayon. Yan. And then, lagay ka ulit dito ng packet mark. So, browsing that packet. And then, kung si mark connection is nakapastro, si mark packet naman, bali, dito na mag-i-end yung cycle niya. So, i-uncheck na natin tong pastro. Meaning, dyan na siya maharang, kumbaga. Then, wala na tayong comment, kasi isa lang naman tong dalawa na to. Magkaiba lang yung mark. Yung isa mark connection, yung isa mark packet. Yan, si apply. Then, okay. Yun. So, tingnan nyo, may pumapasok. Next na gagawin natin is ito naman, si streaming or yung mga video streaming. Okay, so add general, pre-routing, then protocol. Ano ba yung protocol natin? UDP. Asa na yung UDP? Yan, and then yung destination ports is 443. So yan o, dito sa destination port, lagay nyo lang 443. Then action, mark connection ulit. Then streaming.con, yung new connection mark. Lagyan natin ng comment, streaming connection. Okay. Then ulit, balikan natin. So hindi katulad ng TCP, hindi natin pwedeng i-declare na UDP lang din to guys. Kailangan may ports. Kasi nga, gaya ng sinabi ko kanina, yung UDP protocol, yan yung ginagamit ng mga online games din. So, kung i-declare mo siya, UDP protocol, dahil tatanggalin itong ports, so, sasalain niya lahat ng UDP protocol. Okay? Pero kung ganito yung declaration mo, so, sasalain lang niya yung mga UDP connection, pero, yung dumadaan sa 443 ports. Okay, so sana malinaw po yun. Yan, so comment, okay. Then, apply. Yan. So, same as TCP. So, kailangan din natin mag-mark packet sa kanya. So, dito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-copy. Double-click nyo lang. Then, copy. Yan. So, papalitan nyo lang yung declaration dito. Tanggalin nyo lang yung destination port at saka protocol. Instead, hanapin nyo yung connection mark, which is streaming. Yan. Then dito sa action, instead na mark connection, mark packet tayo. And then streaming packet, and then uncheck nyo yung pastro. Tandaan nyo lang lagi, pag mark connection, naka-check yung pastro. Pag mark packet, naka-uncheck yung pastro. Pero it depends pa rin. May ibang situation kasi na mark connection, naka-uncheck na agad yung pastro eh. Depende yung magkukonfig. Okay, then apply. Ay, nakalimutan nating burahin yung comment. Apply, then okay. Yan. Yan na. Okay na yung ating manggil. Ganyan lang. So, ngayon, kung babalikan natin yung connections natin. Yan. So, may ma-add na dito na column which is connection mark. Which is kanina wala. Yan. So, tingnan nyo. Yan o. Browsing con. Lahat ng TCP naging browsing con. Lahat naman yung UDP na ng destination port is 443 naging streaming con. Ganun yung purpose ni Manggil. Siya bali yung taga-label. So, next na gagawin natin is dito naman tayo sa queue types. Mag-add tayo ng PCQ. Yan. So, ano ba yung PCQ? Per connection queue, bali, ang meaning yan. So, ito bali guys yung nagdi-divide equally ng bandwidth per device. Para mas malinaw, ipapakita ko na lang sa inyo. So, punta tayo sa queue, and then queue types. Although, mayroon ditong PCQ na default, ayan. So, pero hindi natin yan gagamitin. Gawa tayo ng sarili natin. So, una, gawa muna tayo ng PCQ na default.
Okay, ang kind is PCQ. So, kapag naka-zero itong rate dito guys, 5 Mbps, kapag isa lang yung user, siya lang yung gagamit ng buong 5 Mbps. Pag naging dalawa, so i-divide nila yung 5 Mbps. Pag naging tatlo, i-divide 3 yung 5 Mbps. So on and so forth. Kapag naka-zero yung rate. Pero kapag nilagyan mo yan ng, for example, 2 MB, ngayon, ibang usapan na naman yan. Yung 5 Mbps mo, tapos isa lang yung nakakonect, 2 Mbps lang yung ibibigay ni PCQ sa device na yun. Kapag may isa pang nag-connect, 2 Mbps pa rin. Tig 2 Mbps pa rin silang dalawa. Hanggang sa maubos yung 5 MB na yun. Pag naubos yung 5 MB na yun, for example, 5 na yung nakakonect. So, that's the time na i-divide ni PCQ yung 5 Mbps para equal pa rin silang lahat ng bandwidth. So, ganun yung purpose ni PCQ. Correct me if I'm wrong, pero ganun yung pagkakaintindi ko sa kanya. Okay, so gagawa tayo ng 4 na PCQ. So, ang unang PCQ is naka-zero yung rate. Pero, babaguhin ko yung queue size dito. Mostly kasi ginagamit ko dito is 16 or 15. Then, 640 lang KB. Yan. And then dito, itong sa classifier guys, so kapag ang PCQ nito is para sa download, dapat naka-destination address yung naka-check. Kung upload naman, ito namang source address yung naka-check. Pero usually ginagamit ko lagi lahat download lang eh. Okay, so PCQ na normal, ayan. Then dito sa source mask, again dito guys, ang ginagawa ko dito kung ano yung dito sa addresses ko, kung ano yung nakamask dyan sa dulo, /24. So, ganun lang din yung ginagawa ko. 24. Iwan ko kung tama ba yan. Pero parang ganun yung pagkakaintindi ko sa kanya. Okay, so PCQ na normal, okay na. 0 yung rate, 16 yung queue size, 640 kbps yung total queue size. Apply. Yan. So, ngayon, gawa naman tayo ng isa pang PCQ. 1 MB naman ngayon. PCQ pa rin yung type. Again, na-discuss ko na sa inyo guys kung anong purpose niyan. So, kayo nang bahala. So, 16, 640. Then, 24. Papakita ko sa inyo mamaya kung anong gamit ng mga PCQ na to. And then, isa pang PCQ yung gagawin natin. 2M naman. PCQ, 2M, 15, then 640 pa rin tayo dito. 24 mask. Yan, apply. Last is yung PCQ na 512. 12 kilobytes. Small key guys 512 key. Then 16, 640. Then 24. Lie. Okay, so ganyan lang. Punta na naman tayo ngayon sa Q3. So dito sa Q3 guys, pari mag-allocate na tayo ng certain amount ng bandwidth doon sa mga dineclare natin sa Mangle rule. So, for example, sa browsing, ilang bandwidth yung i-assign natin, sa streaming, ilang bandwidth, then sa others, ilan. So, yun yung purpose ni Q3. Parang, dito ka magba-bandwidth allocation. Or, same as bandwidth limiting na din. Again, punta lang tayo dito sa queues, and then Q3. Gawa muna tayo ng parent queue. Bali, dito natin i-declare yung ating total bandwidth na kinuha ganina, which is, in my case, 35 Mbps. So, pangalanan lang natin tong total bandwidth. Total bandwidth. Then, parent niya, global, either LAN or hotspot, bali, sakop niya. Basta lahat ng interface. And then, mark packet. Wala, blanco lang yan. And then, dito sa queue type, wala tayong babaguhin dyan. Tapos lalagay natin dito yung total bandwidth natin na nakuha.
or ISP bali. So in my case 35 Mbps. So hindi ko na gagamitin siguro yung 35 Mbps. Gawin ko lang siyang 30 M. Yan. Apply. So yan, meron na tayong parent queue. Siya bali yung pinaka nanay ng ating mga queues. And then gagawa na tayo ng mga child queue. Yan. Si browsing, streaming, tsaka games or others. Yan, ito yun naman yung gagawin nating mga child queue. Nga pala guys, sa bandwidth allocation, ang technique lang na ginagawa ko dito is kung sino yung malaki yung consumption ng data or ng bandwidth sa dineclare natin sa Manggel. For example, si browsing, out of these three, kung sino yung malakas kumain ng bandwidth, siya yung dapat may malaki ring bandwidth allocation. I'm sure na either sa dalawa na to malakas to kumain, especially itong si browsing kasi nandito napapaloob yung download. Kasi nga yung lahat ng TCP is nasa sakop niya, which is yung mga downloads TCP lahat yun. So ito dapat yung lagyan natin ng malaking bandwidth. So out of 30, sabihin natin lagyan natin siya ng 15 kalahati. Okay, and then si streaming naman lagyan natin siya ng 10, and then others is 5 lang. So yung iba ginagawa nila yung games, mga gaming traffic yung nilalagyan ng malaking allocation, pero hindi po. Dapat po yung commonly used na traffic. Kasi itong games, maliit lang yung traffic na ginagamit nila or nakukonsume nila compared sa browsing at streaming. Okay? So, ganyan po dapat. I don't know, pero ganyan yung pagkakaintindi ko. Okay, so gawa na tayo ng child queue. Again, mag-add lang tayo dito. Then, number 1 natin na child queue is si browsing. Ngayon guys, yung parent, si total bandwidth na yung gagawin natin kasi sila yung nanay nila. And then, dito na sa pocket marks. Dito na magagamit yung pinagagawa natin sa Manggel kanina. Piliin natin dito. Since browsing to, so syempre si browsing packet. And then queue type, so ito na yung ginawa naman nating mga PCQ. So ang gamitin natin dito is yung default PCQ, yung zero rate. Okay, kasi allocation pa naman dito sa Q3. Mamaya sa simple queue, doon na tayo, may iba naman tayong pagagamitan ng ibang PCQ. And then superiority, so okay lang yan, 8. Walang muna natin babaguhin. So sa browsing, yun nga 15M yung allocation natin sa kanya kasi malakas siyang kumain. Then yun na, apply lang. Yan. Okay, and then next, number 2 naman natin is si streaming. Ito, yan, and then total bandwidth pa rin yung parent niya, and then yung packet marks na lalagay natin sa kanya, siyempre yung streaming packet, and then yung queue type is si queue pa rin. Then priority, pwede mo itong i-adjust, pwede mong gawing 7 para mas priority yung YouTube kumbaga, pero much better, equal lang sila nung browsing din, so 8. Then limit naman niya is, ilan ba yung declaration natin? 10M. Dapat capital yung M guys. Then apply. And then punta na tayo sa last, yung games or other traffic connection natin. Yun yung kagandahan ng ating config guys. Kasi since sa Manggel, dineclare na natin dito na lahat ng TCP, regardless kung anong ports man yan, basta TCP, is belong sa browsing. Okay? And then lahat naman ng UDP, basta dumadaan sa 443 na port, is considered as streaming. So lahat ng matitira dyan, i-consider naman yun ni Microtech na no mark. Pero I'm sure kapag may naglalaro, magiging no mark yan siya or wala siyang connection mark na lalabas dito. So dito sila belong. Dito sila papasok sa declaration natin ito, which is gaming or others.
Tapos dito sa packets, ang ilalagay lang natin is no mark. PCQ type, PCQ pa rin. And then ito, since may mga gaming ports na papasok dito, pwede natin itong i-priority. Yan, 1. And then since yung mga gaming ports or gaming connection, maliit lang yung consumption ng bandwidth, so pwede nating 5M is enough na yan. Okay? Pwede mo naman yung i-adjust mamaya during yung finalization na natin. So, apply. Yan. Okay, so kompleto na yung ating Q3. Yan o, may mga packets nang pumapasok. Punta naman tayo ngayon sa simple queue. Yan. So, dito na natin lilimitahan lahat ng connection natin. Dito na yung traffic shaping and limiting mag-take place sa simple queue. So, again, sa under queues, dito lang tayo sa simple queue pumunta. So, ito guys, itong hotspot na to, basta mag-create ka ng hotspot, automatic lalabas yung mukong na yan dyan. Kapag may nakikita ka palang D before sa name, so meaning yan dynamic. So, automatic bali yan kini-create ni Microtech. Same as Q3, pero much more specific tayo dito, guys. Kumbaga dito naka-global to siya. Dito i-specify natin yung mga pang LAN at saka pang hotspot connection. So, unang gagawin natin yung LAN. So pwede mo ditong i-declare kung may pisonet ka, i-declare mo dito isa-isa lahat ng pisonet mo. LAN, bali ito yung parent queue niya, same doon sa Q3. And then yung target, pwede mong i-clear dito lahat ng IP range ng LAN connection mo. Katulad dito sa IP address. Yan, so tulad nito, yung LAN, PCTV window, yan yung IP range niya. So, pwede mo rin yung gawin dito. Ang isang way naman is talagang piliin mo yung interface na LAN. Ito, bridge LAN. Same LAN din. Dito naman, kung for example, mas priority mo yung LAN kasi mas marami kang PC, so mas malaki yung bandwidth allocation mo sa kanya. So, for example, out of 30, bigay mo yung 20. Sa kanya yung 20. Yan. Pero kung hotspot naman yung priority mo, so baliktarin mo lang din. So, in my case, hati na lang sila para mas maganda. So, out of 30, so hatiin nila 15M para sa LAN. Then, 5 lang kung upload. Okay na yan. And then dito sa advance, wala ka na masyadong babaguhin. Default queue pa rin. Yan. Then, apply lang. Meron na tayong parent simple queue. Ngayon, for example, itong PC ko na to, ay laptop ko na to, assuming ito yung PC1 mo, i-declare mo lang tong static yung IP niya, and then, pwede mong i-manually add dito. Under LAN simple queue, bali. Okay, so para maging static yung connection na laptop ko, punta ka lang sa IP, and then DHCP server, and then leash. Yan, oh. So, makikita mo, ako lang yung connected. Yan. So, gagawin mo lang dyan, double-click mo lang, and then, ito, make static. Yan. Then, kopyahin mo lang tong IP na to. Yan. Then, dito sa simple queue, i-add mo lang. So, yan. So, assuming ito yung ating PC01. Then, yun nga, yung kinapi mong address, i-paste mo lang dyan. And then, dito, i-limit mo na siya. Is pa rin dito sa parent queue nila. So, sabihin natin may 5 kang pisonet. So, pwedeng i-divide mo lang yung max limit mo dito. So, 1M yung upload nila. And then, 15 divided by 3. So, 3M. Dito sa advance, i-declare mo dito yung mga i-control ng ating Microtech sa connection na to, sa PC1 bali. So, in my case, i-declare ko dito yung browsing. So, para makapag-add pa tayo ng iba, pindutin mo na itong arrow na to. At saka yung streaming, punta ka dito sa Q-type. Ang browsing at streaming, since 3 MB lang yung allocation natin sa kanya, i-assign lang natin na 2 MB. Yan, depende sa'yo. Dito sa upload, kahit wag na, ganyan lang.
Hindi naman siya mag-aanon ka-importante. So, sa ganitong declaration guys, meaning both browsing at streaming, ang max na magagamit lang nila sa PC1 is 2 MB. Okay? So, out of 3 MB, 2 lang yung may utilize dyan. The rest, magagamit na sa ibang paggagamitan. For example, yun nga, kung may ROS yan, ibang online games. So, yung 1 MB dedicated para doon. Basta itong si browsing at saka si streaming, hanggang dito lang sila sa 2 MB. Okay, kung talagang lag pa, so sige, yung 1 MB mo lang. So, kahit anong gawin nilang YouTube, Facebook dyan, hanggang 1 MB lang yan sa PC1 na yan. Sa ganitong declaration. Okay? Ang parent mo dyan is LAN, syempre. So, in my case, since maliit nga lang yung kain ng games, so pwede ko yung i-2 MB dyan. Yan, kasi 3 MB yung total download ko eh. And then, apply. Yan. So, click nyo lang to guys para mag-take effect yung ating parent-child relationship. So, tingnan nyo guys, pumalo na agad. Nag-yellow na agad siya. Meaning, halos ma-reach na niya yung kanyang limit na 2 MB. Kung ilan yung PC mo, declare mo lang dyan. So, ganun lang siya guys. So, dagdagan mo na lang dito, PC1, PC2, PC3, PC4, hanggang sa kung ilan yung PC na i-declare mo dyan. Tapos, ikaw na bahalang mag-adjust ng bandwidth allocation dito. O, di ba? Okay, so, kaya na tayo sa LAN. Ngayon, ang gawa naman tayo para naman sa hotspot. Ito naman yung parent value ni hotspot. So, ang target niya, instead na IP address, so yung interface ng hotspot yung ilagay natin. So, max limit, since hatiin nila yung ating total bandwidth, lagay natin dito 15M din. Yes, so, since hindi natin ma-declare isa-isa katulad nito, so, dito sa parent, dito na natin i-declare yung ating shipping na mangyayari. So, yun nga, may total tayong download na 15M, 5M upload. Punta tayo sa advance. And then, dito sa packet marks, i-declare na natin yung ililimit ni Microtech sa kanya. So, same, browsing, Facebook, YouTube, at kung ano-ano pa, streaming, yan. Ngayon, para automatic yun per user, so, punta muna tayo sa IP, then hotspot, and then dito user profile. So, for example, mag-create ako dito ng 1 hour. Yan, 1 hour. And then dito sa queue, dito sa queue type, ay dito sa parent queue, hanapin mo lang yung mother nilang si hotspot. Yung ginawa natin dito sa, ito, yung ginawa natin dito. Apply lang. Okay? So, ngayon, lahat ng magko-connect sa 1 hour na rate natin, mabibilong sila sa hotspot. Automatic sila lalabas dito sa baba. Gawa tayo ng user. Gawa tayo ng user na isa. User 1, kumbaga. Then, 1, 2, 3 password. Then, profile, yung 1 hour. Yan. So, wala nang kimi-kimi. Apply agad. Yan. So, ngayon, itry natin sa ating cellphone. Connect lang tayo sa ating hotspot. Yan, Microtech. Connect tayo. Yun. So, ano nga ba yung user natin na yun? So, connect tayo. Butcher code natin is ito, user 1. Dito na. Try natin. Login. Ayun. So, kita nyo guys. Automatic siya dito bumaba. Lahat ng hotspot user mo, automatic bababa yan sila dyan. So, mamaya natin to siya i-test. Kasi, kailangan pa natin i-restart yung ating Microtech para mag-take effect lahat ng ginawa natin. Ngayon, punta naman tayo sa ating fast track. Guys, anong ibig sabihin ng fast track? So, ang best explanation nito is katulad yung kung ano yung nangyayari sa enhanced community quarantine, yung ECQ, gawa ng COVID. So, di ba, yung mga food or other essential products, exempted sila sa checkpoint. Kasi nga, dahil belong sila sa kategory na yon. Okay, so hindi sila masyadong pinapahinto or basta, hindi sila masyadong hinaharang. So, parang ganun yung fast track. Kapag dineclare mo yung isang connection as fast track, so, ang mayayari nun, dire-diretso lang siya. Wala siyang dadaan ng mangle, wala siyang dadaan ng simple queue, wala siyang dadaan ng Q3.
dire-diretso lang. Compared sa browsing, streaming, dumadaan sila sa Mangle, dumadaan sila sa Q3, at dumadaan sila sa Simple Q. Mainam to siya kung sa mga games para dire-diretso siya. Isa yun sa technique na pwede nating gamitin para prioritize natin yung games, specifically yung ML. Okay, so ang gagawin mo lang dito, importante na ma-identify mo yung ports niya. Yun nga, gamit ka lang ng torts, yung in-explain natin kanina. And then, kapag nakuha mo na, in my case, nakuha ko na yung mga ports ng ML ko dito, which is ito, marami. Okay, so don't worry guys, ilalagay ko naman to sa description sa baba. Pwede nyo kopyahin na lang din. And then, punta ka lang sa IP. Balik tayo dito sa Microtech natin. Sa IP. And then, firewall. And then, dito tayo sa Fertile Rules. Yan. So, dito, create lang tayo ng additional filter rules. Chain, forward, okay lang yan. And then, protocol, TCP. So, sa gaming guys, walang kasiguraduhan kasi yung port eh. May mga tumatagos sa TCP, mayroon namang UDP. Pero, mostly UDP yan. Pero, sa ML, sama natin yung TCP. So, same ports lang, gagamitin natin both TCP and UDP. So, i-copy-paste nyo lang yan sa destination ports. Yan, sa general, ang chain niya, forward, protocol, TCP, and then destination port. Dito sa action naman, fast track connection. Yan, so lagyan natin ng comment. ML connection. Yan, so apply. Okay, so TCP yan siya. Again, i-copy lang natin to. Para naman sa UDP. Palitan lang natin to ng UDP. Yan. So, same pa rin. Fast track connection pa rin siya. Tanggalin lang natin yung comment. Kasi doble. Then, apply. Yan. Okay. So, naka-fast track na yung ML natin. So, next na gagawin natin is ilagay lang natin siya dito sa bandang taas. Dito after 3 siguro. Pwede na. Or pwede na rin kahit sa pinakamataas. And then, ang isa pang ipapast track natin dito is itong DNS. Kasi importante to guys. Importante rin itong nakapast track to para mabilis yung conversion ng IP natin. So again, punta lang tayo sa filter rules. Same pa rin yung gagawin natin. Pero ang DNS again is, ang ginagamit niyang protocol is UDP. So, chain forward, ganun pa rin. Protocol, UDP lang. And then, destination is 53. Action, fast track. Then, comment tayo. DNS. Apply. Yan. So, ilagay naman natin siya dito. Sunod. So, naka-fast track na yung ML at saka DNS natin. So, almost done na tayo, guys. Testing na lang tayo mamaya. So, kung meron ka pang ibang games, tulad ng ROS, kung ano-ano pa, so, kunin mo lang yung, again, ports niya, and then, ganoon lang. I-fast track nyo lang din dito. Ngayon, dito naman tayo sa, for example, yung piso Wi-Fi window natin. Okay, so, anong gagawin? Ang naiisip ko, since naka-bandwidth manage naman ng ating Microtech, nakokontrol na niya lahat, so, pwede mo siyang i-add dito under LAN. So, dito sa aking interface, yung Ether 4 ko is, for example, assuming na bindo siya. Pero sa bridge, yung Ether 4, belong siya sa bridge LAN. Pwede mo siyang i-add dito sa list mo ng mga PC. Pwede kang mag-add ng bindo. Meron niyang kanya-kanyang gaming priority. So, pwede mo sigurong tanggalin. Tapos, bahala na si Microtech mag-manage. Wag mo munang tanggalin. I-check mo lang kung effective. Assuming yung laptop ng misis ko is yung bindo. So, again, punta ka lang sa IP, HTTP server, dinilish. Gawin mo siyang static. Then, kunin mo yung IP niya. And then, dito, mag-add ka ulit ng panibago. Sabihin natin, bindo. Yan. Tapos, lagay mo yung target IP dyan. Assuming dalawa lang yung PC mo tapos 15 MB yung
allocation ng LAN mo. So, pwede mong 3 MB yung upload and then 10 yung download. So, ganyan lang. Wala kami masyadong gagawin dito. So, piliin lang natin yung parent natin which is LAN. Then, apply. And then siguro dun sa queue types, pwede kang mag-create ng isa pang queue. May limit ng streaming at browsing. Sabihin natin 60% ng 10 Mbps is i-allocate mo sa streaming and browsing and then yung 30% is para sa games. So, pwede yun. So, magkano ba ang 60% ng 10? So, sabi natin 6 Mbps. So, pwede tayong mag-create dito ng queue na 6 Mbps. Mag-copy na lang tayo. Yan, so PCQ 6M. Palitan natin to 6M. Yan, and then apply. Okay, then balik tayo dito sa queue natin. So dito sa window, yun yung gagawin natin. I-declare pa rin natin yung browsing at saka streaming. Pero hindi na kasi natin makokontrol yung mga cellphone na kukonek sa kanya eh. So yung mismong allocation na lang ng internet yung kukontrolin natin. So meaning, yung window natin, may 6 MB lang siya na pwedeng gamitin para sa browsing at streaming. The rest, yung 3 MB, ay yung 4 MB is para yun sa games. Parang nakalock siya sa 6M. Basta related sa browsing at streaming yung connection. And then apply lang. Pwede nyo pong itry sa inyo kung gagana po ba. Then balitaan nyo lang po ako. Then yan na. Yan na yung possible magiging configuration natin. Lame So, kayo! restart mo na yung Microtech natin at doon ka na mag-final adjustment. Okay? Kung effective ba or kung saan ba yung pwede mong i-adjust. Restart natin to at try kong mag-ML while may nagda-download at saka nag-Netflix. Restart natin. System and then reboot. Okay, so bumalik na siya. Mayroon ng internet ulit yung ating laptop. Reconnect lang tayo. Yan. So ngayon, tingnan natin kung gumana ba. So unahin natin yung ating PC. Again, yung allocation natin sa kanya, browsing streaming is 2M lang. Ano, 2M. So, try natin mag-speed test kung 2M lang talaga. Kasi yung speed test is belong yun sa TCP. Tingnan natin kung kumagat. So, try natin mag-speed test. Try natin yan. So, si PC1 natin, itong ating laptop. Yan, 24. Ayun! So, tingnan nyo naman. Nililimit lang niya hanggang 2M. So, tingnan mo. Nag-yellow siya. 2M din dito. So, ibig sabihin, kagat na kagat yung ating config. Okay kayo! So, 1M yung ating upload limit. So, even though 3M yung ating allocation sa kanya, pero since ang PCQ is 2M yung ating nilagay, 2M lang yung susundin niya para sa browsing at streaming. So, meaning yung 1M is reserved para sa games. So, sana nakuha nyo po yung concept. So, ngayon, itong window naman, which is ang PC to ng aking misis. So, open tayo ng speed test. Yan. So, i-zoom lang natin konti. Yan. Okay. Although, mayroon siyang download na 10M. Total download, pero sa loob may PCQ tayo yung 6M, meaning si browsing streaming ulit is hanggang 6M lang. Okay, so tingnan natin kung 6M lang talaga. Go. Ayan na. So tingnan natin yung ating window, guys. Ayun! Hayop na yan. Tingnan nyo naman. 6M din. Siyempre. Tingnan nyo. Nag-yellow na siya. Meaning, halos ma-reach na yung kanyang 6M. Yung upload, 3M din. Hanggang 3M lang din. Okay, so, dito sa ating hotspot, guys, siguro, mali yung ating declaration dito. Kasi 1M yung ating ginamit. So, since parent queue siya,
So, katulad din siguro sa Bindo, kunin lang natin yung percentage. Okay, so sa hotspot natin, sabihin natin 60% ng 15. Paano ba? Sige, gawin na lang nating 10 para sa browsing streaming. Kaso wala tayong PCQ na ganun. So, mag-create na naman ulit tayo ng PCQ na 10M. So, mag-create muna tayo guys ng PCQ na 10M. Para naman sa hotspot. Nagkamali tayo ng ginawa kanina. Yan. Then, balik tayo sa simple queue. So, dapat pala dito sa ating hotspot, instead na 1M, dapat 10M. Kasi parent queue to siya eh. Yan. So, meaning, out of 15 Mbps, itong 10 Mbps is allocated to para sa browsing at streaming. And then, yung 5 is reserved yun para lang sa games. Okay, so apply lang natin. Yan. And then, pwede na natin gawin per user. Per user siguro. Dito sa 1 hour. Instead na 2M to, 1M lang. 1M is enough. Tried and tested ko na to sa isang deployment ko sa aking kasama sa trabaho. So, okay na yung 1M. Connect ko ulit yung aking mobile sa hotspot natin. Yan, obtaining. So, dapat automatic to siya dito ma-add. Tingnan lang natin ha. Since connected na to kanina. Ayun. So, connected na agad. Na-add na siya. So, ngayon, try nating mag-speed test. Dapat 1M lang yung makukuha nitong lokong to. Nasaan na yung speed test? Yan, speed test. Check natin. Dito talaga sa simple queue yung pinakapaborito kong shipping at saka limiting ni Microtech guys. So, depende na yan siguro sa gumagamit, nagko-config. So, tingnan nyo, hanggang 1M lang talaga siya. At ayun, namumula siya. Meaning, nasasagad na yung limit natin na inassign sa kanya. Then, 512 kbps lang yung assignment natin. So, natutupad din. So, no doubt talaga guys, si Microtech is malupit pagdating sa bandwidth management. Talagang nasusunod. Kung tama yung pagka-configure mo. Netflix tayo dyan. Play natin yan. Okay. Yan, so naku-play na ba? So, tingnan mo sa Bindo yan, assuming as Bindo. Ayun, kinain agad niya yung 6 Mbps. Lupit lakas kumain. Pero hanggang dyan lang yan. Kasi nga, yung browsing streaming natin, dyan lang yung limit, 6 Mbps. Hindi niya masasagad yung 10. Try ko namang mag-download. Sabihin natin ito. Yan. Download. Yan. Okay. So, PC1. Hanggang 2 Mbps lang din siya. Kasi dyan lang yung limit niya eh. TCP. So, titingnan din natin sa Q3. Ayan nakakarang din siya dyan. And then, dun sa ating firewall, which is connection, yan, nakamark lahat. Which is, tama nga yung hinala natin na nasa TCP at saka UDP 443 lang yan nagkakatalo. Yung PC1 ko. Nagda-download yan. Tingnan nyo naman yan. So, 2 Mbps lang. At saka ngayon yung ping natin, guys. Tingnan nyo. Hanggang 2 digit lang. Kahit meron tayong download at meron tayong Netflix doon sa taas. Ganyan yung kaganda yung bandwidth management ni Microtech. So, napaka-importanting matutunan natin yun. Dalawain natin yung download. May hindi ako natapos dito kanina. So, ayan. Ayan, start. Ayan wala. Hindi talaga. Yung ping niya, ganun pa rin. So, try natin mag-ML ngayon, guys. Hindi ko papakialaman yung Netflix ni Mrs. So, sa ML, check natin yung ating IP and then firewall. So, naka-fast track pa rin siya. Then, connected na tayo sa ating cellphone.
Okay, tingnan mo may sumasayaw. Maganda pa naman. Lame kayo! Buksan natin yung ML. Yan. Tingnan natin lang kung mag-lag. Pero siguro hindi to maglalag kasi yung ping, kahit sa ping lang kasi yun makita guys, malalaman mo na kung maglalag or hindi. Yan. Okay. Okay, yung ping natin is ilan ba? 55 ms. Try lang natin muna mag classic. Hindi naman kasi ako masyadong marunong ito Okay. So, classic tayo guys. Kita mo yung hotspot user natin, 1 MB lang to. So, yan yung sinasabi ko sa inyo. Tingnan nyo, nag-email ako pero ang kinakain niyang speed is 608 bps nga lang yan So, ganyan lang kaliit yung kinakain ng games traffic guys. Yung iba kasi, siguro hindi nila naiintindihan. Okay. Ina-allocate nila yung malaking bandwidth doon kasi nga pang gaming daw. Hindi. Mas i-allocate mo yung malaking bandwidth doon sa mas maraming gumagamit tulad ng streaming at browsing dapat sila yung malalaking bandwidth. Start na ba to? Sige, game. Bago pala tayo magtapos, nakalimutan ko at the beginning, so shout out pala kay Sir Mark Dave Alonso. So siya po kasi yung nagpurso sa akin na gawin tong video na to. Hello sir, sana is makatulong sa iyo tong video natin na to. And the rest ng mga ka-piso wifi at ka-hotspot user natin dyan, thank you sa palaging pagsubaybay sa channel natin. Game! Savage! Sana nasundan nyo guys yung ating tutorial sasadyain kong hindi gagawing public yung script na ginawa ko para talagang matry nyo yung kung paano mag-configure. Okay, so nag-surrender na yung kalaban, so hanggang dito na lang siguro sila. Okay, winner! Walang kalaglag. Yun. So, thank you guys sa panonood. At sana may natutunan kayo dun sa video natin. So, magsilbi sana tong challenge na lang sa inyo na gawin from the scratch yung inyong bandwidth management din. Okay? Gawin nyo na lang guide yung video natin. So, hanggang dito na lang at kita-kits ulit sa susunod nating video mga kapiso at mga hotspot. So, thank you.